wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente. They signed them under oath. They also lied under oath. Paulit-ulit silang nagsinungaling. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. I just want to reiterate, while it has been said repetitively already, that our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the certifications? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos, lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts at kung saan talaga kinamit ang pera.
We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer. Wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. In other words, Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics, sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? The second content, yung mga pinaggastosan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware about the activities where the confidential funds were allegedly spent? Third, alam raw nila na hindi napunta ang funds sa mga gastusing ipinagbabawal sa confidential funds, kagaya ng payment of salaries and wages, overtime, allowances, or fringe benefits. Mr. Chair, I wish to raise, there is one common answer coming from our SDOs. Wala silang alam dahil ang pera ay ibinigay sa mga security officers. Fourth certification, any equipment purchased was supposedly relevant to the confidential and or intelligence activities. Mr. Chair, suffice it to say that the SDOs are totally unaware of how the confidential funds were spent, primarily because they were not the one who disbursed the same. E paano po nila patututuhanan ang nilalaman ng mga certifications na ito? Certifications which were sworn to before a notary public. To emphasize, Mr. Chair, and as seen from one of the certifications, which our Secretariat is showing right now, our Vice President and SDO Acosta signed and certified this certification before the notary public, and that is Attorney Abella. Ano po ba ang sabi ng mga SDO? We all learned from the hearing on November 25 that while SDO Acosta did encash the check, according to her, wala po siyang alam kung saan napunta yung confidential funds. Kasi po,
ito ay turn over sa VP SPG. Mr. Chair, this is totally, if not completely contradictory to the contents of the certification. It's the exact same story for Mr. Fajarda of DepEd, Mr. Chair. Sabi po nila, Ms. Acosta at Mr. Fajarda, sa ating pagdinig na hindi talaga nila alam kung saan ginastos ang pera. In other words, malay po ba nila kung napunta nga ba sa intelligence or confidential operations and activities ang pera? Malay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, liquidation report, and most importantly, certification? But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajarda did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito sa kanilang certification. They did this not just once, not just twice, but thrice for Mr. Fajarda. And for Ms. Acosta, I have to state, she did it 4 times. Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to take this in consideration with the counter-offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery? There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. The receipt was in consideration of his commission of some crime, and that relates to the exercise of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol at sinusuhulan as provided under Article 212. Except, of course, disqualification and suspension, because these two penalties apparently apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor
sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall, it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda, ang mga envelopes kay USEC Mercado, at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9 months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence USEC Mercado, to which she failed to do. And we may recall, Mr. Chair, during our interpellation with USEC Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to influence her decision as Hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted, siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again, another key official in the procurement process of the DepEd. And yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. Yung nauna, Mr. Chair, USEC Mercado, she was the hope of DepEd. And this time, we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee. Both admitted having received envelopes with money inside. Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating Chief Accountant ng DepEd, Ms. Runa Catalan. Like former USEC Mercado, like Mr. Osayas, Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajarda, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the three key officials of DepEd, who I previously mentioned, USEC Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who receive envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed on this alarming revelation.
tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang 3 opisyales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating Vice Presidente. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-payable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos, at ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000
500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga, 612,500,000 pesos. Lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse niya ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Education, ang payee sa mga cheque ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112 million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will
conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward. Sino ang hub? Sino ang sentro? Sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy na ito? Maraming salamat, Mr. Chair.